Yung impeachment, eto na po, nagsalita na din. Yung prosecution, mga bossing. Supreme than the Philippine Dahil po, halata na din po yung mga senador natin sa pangunguna ni Chis Escudero na binabaliwala na po ang konstitusyon ng Pilipinas. Kumbaga, kung ano na lang ho, mga kababayan, yung trip nila na ibig sabihin nung konstitusyon, yun na lang po yun. Biruin mo, napakasimple ho. Sabi ng konstitusyon, shall forthwith. Di ba? Pag may 1/3 na boto na shall forthwith into trial. Pero nangyari po ba? Kakapiranggot po na salita yun. Napakadaling sundin. Pero, kung napapansin nyo po, yung nag-iisang salita na yun, pilit nilang iniiwasan. No? Pilit nilang ayaw ipaliwanag. Mayayari ho sila kapag ipinaliwanag nila yun, mga bossing. No? Kasi ang gusto nila, delay at dismiss. Ang gusto po mismo nung nakasulat doon mismo sa konstitusyon ng Pilipinas, tuloy, agad-agad, mabilisan. No? Kung nakaupo ka dyan, wala kang ginagawa, tumayo ka na dyan. At anuhin mo na to, litisin mo na ito. Pero hindi po yun yung nasusunod. Ito po, Benny Abante, Congresswoman Jinx Luistro, nandito din si De Lima. Nandyan din si Adjong. Nagsalita na po sila. regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme. Wala nang nakakataas pa. Wala nang mas susupreme pa. No. Doon sa konstitusyon ng Pilipinas. Sabi ko nga ho sa inyo kumbaga, equivalent po ito, mga bossing, para sa mga Katoliko, di ba? Biblia ang ating aral, ang ating sinusunod. Sa Pilipinas naman po, konstitusyon ng Pilipinas ang ating sinusunod. Tapos, dahil po may mga pinapangalagaan na mga kaibigan, pamilya, wala kaming pakialam dyan sa forthwith na yan. Ano? Kahit nagsalita na po yung malalaking mga universidad, ang Katoliko, ang CBCP, papakil sila dyan. Makati Business Club, papakil sila dyan. Wala nga silang sinasagot dyan Dahil isa lang po ang ipupukol at ibabato sa kanila niyan. No? Yung forthwith, yung shall forthwith, patungo doon sa paglilitis sa sa Vice Presidente. Dahil hindi po yun nasunod. At ang sinusunod po nila, yung mga hindi po nakasulat sa konstitusyon. Di ba? Tuloy. Than the Philippine Constitution. Really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Baka yung Constitution. Constitution. Kasi po, parang baliwala na po sa kanila yung Constitution Baliktad po ang pinaggagawa nitong mga senador na ito. Imbis na po agad-agad, sabi ng konstitusyon, delay. Ilang buwan na? Ilang buwan na? Pebrero 5. February, March, April, May, June, July 5. 5 buwan na. Mga kababayan, tatawid na ng 6. Diba? Hindi yan pakikinggan ni Chis. Totoo, yun yung nakikita ko talaga sa kanila. Kumbaga parang sinasabi nila sa mamamayang Pilipino, ano ngayon? Sumigaw kayo ng impeachment. Ano ngayon? Kung forthwith ang nakalagay dyan. No? Ako ang nasa poder. Ako ang House.
Ako ang ako ang Senate President. Ano ngayon ang magagawa ninyo? Eh ano pakialam ko kung Makati Business Club kayo? Ano pakialam ko kung mga simbahan kayo? Ano pakialam ko kung mga law school kayo? Na ang gusto nyong sabihin ay sundin ang konstitusyon na agad-agad. Di ba? Na sundin ang konstitusyon. Ano pakialam ko sa inyo? Eh ako nasa poder dito, ako masusunod. Ganun lang po yung simple, mga bossing. Napakasimpleng mensahe sa atin ng Senado. Kami ang nasa poder, kaya kami ang masusunod. Taong bayan lang kayo. Konstitusyon lang. Yan. Yun po ang nakikita natin sa kanila. Dahil po, kung pinapahalagahan ho nila yan, mga bossing, ang konstitusyon ng Pilipinas, baka yung February 5, yung session nila, saglit lang. Alam ko, break tayo, kaya lang, ang sabi na aayon sa konstitusyon, pag may 1/3 na pumirma o bumoto para sa impeachment, tumuloy na agad-agad tayo. Kung pinapahalagahan ho nila yan, rekta na po agad yan. Di ba? Rerektahin na po yan. Sabi ni Jan Jalani, mahirap talaga pagmat ang usapan, Boss Mark. So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Ha? Kasi may pinapalabas sila. Nako, 50% ng Pilipino ayaw matuloy yung impeachment. So what? Yung 50% ng mamamayang Pilipino, yun ang susundin mo, yung mismong konstitusyon. At saka hindi kami naniniwala diyan sa 50% ng mamamayang Pilipino, ayaw matuloy yung impeachment. Malabo. Hindi ako naniniwala diyan, mga bossing. Di ba? Ito, nagsusumigaw po, mga kababayan, ang bawat Pilipino. Yung mga universidad po, 86% ng bumoto sa impeachment na mga congressman, nakabalik po, mga bossing. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang po, kung etong congressman namin bumoto sa impeachment at ayaw ko dito, hindi ko iboboto to. No? Pero tignan nyo, nakabalik po, Jinky Luistro, nangunguna sa impeachment. Nakabalik. Ibig sabihin, yung mga kadistrito nila gusto matuloy yung impeachment. Di ba? Ganun kasimple ho ang pag-a-analyze doon. Joel Chua, pinuntahan pa ni Inday Sara Duterte yun, ha? Para matalo. Subuan, hindi lang ata para matalo para mamatay din no? Apple Chua, ito yung mansanas. Apple Nieto, ito yung mansanas, subo mo kay Joel Chua hanggang mamatay. Pinuntahan pa po yun. Ano nangyari? Wala, panalo pa din ho, mga bossing. Ibig sabihin, yung mga kadistrito ni Joel Chua, gusto yung kanyang ginagawa kahit na kitang-kita nila na gusto ni Joel Chua ma-impeach ang vice-presidente. Di ba kung ayaw ng mamamayang Pilipino sa impeachment, mga natalo ho yan. Di ba? 86% nung mga congressman nakabalik po.